Saan kayo galing? Anak si Kuya Duko mo? Sabi natin na, andyan ka, yung kamukha mo. Naramdaman ko na, alam ko na kung sino. Hello guys, alis kami ngayon. Sama ko kapatid ko. Plano namin, pupunta kami kila Sir Gaben sa Kabanatuan. Di namin alam kung anong madadatnan namin doon. Pero bahala na. Siguro, doon naman sila. Samahan nyo kami. Tara, let's go! So yun nga no, madaling araw kami umalis galing dito sa Novaliches para pumunta kila Sir Gaben o sa Campilpin. No, medyo malayo-layo yung biyahe namin. More or less 4 hours ang tatakbuhin namin. Kaya gantong oras kami umalis para na sa ganon hindi pa ganon kainit. Yun, 4 hours namin babiyahihin. Nakamotor lang kami yan. Motor lang. Galing pa kami rito sa Novaliches. Tara. At bago nga kami rumatrat ng biyahe, no, nagpagas muna kami rito malapit sa gas station dito sa amin. Nagparga kami ng 300 pesos papunta ron para nang sa ganun tuloy-tuloy na yung magiging biyahe namin. At ito nga, palabas na kami ng lugar namin. Ito yung Quirino Highway. Papunta kami ng, tatagusin namin to papuntang May Kawayan, Bulacan. Yun yung daan namin. So ito na nga, banda rito medyo maliwanag na. At dito kahit pa nakakaramdam na ako ng antok kasi wala pa talaga ako masyadong tulog. Ito na, lumisikat na yung araw. Ang mahirap nito pag tumirik yung araw, wala kang tulog, medyo masakit sa mata. No, dito naman huminto muna kami rito sa karinderya dito banda sa May Kawayan. Kumain muna kami para na sa ganun tuloy-tuloy na magiging biyahe namin. Ang susunod na stopover namin dito ay sa may dulo ng Balagtas Bypass Road. Ito, kumain muna kami. In order ko itlog tapos luncheon meat na may itlog din, tapos isang order na sinangag. Ito sa kapatid ko naman pansit tapos kalahating sinangag. Grabing sinangag dito, gaspang, hirap lunukin. Charot lang. Mamaya stopover kami mamaya sa Balagtas Bypass. Tapos doon ano ito? Rafael. Rafael. Tulo. Biyahe na ulit. Biyahe na ulit. Biyahe na ulit. Nagsimula na ulit kaming bumiyahe. Medyo malayo-layo pa yung tatakboy namin. Sa mga oras na to, nasa Marilao, Bulacan pa lang kami. At ito na nga, papasok na kami ng bypass ng Balagtas. Ito, nung medyo umiinit na, dito na nakakaramdam ng konting hilo, tsaka ang hapti na sa mata. Hindi na rin ako mapakali. Nangangalay na rin yung paa ko. At kaya pag dating namin ng dulo ng bypass, ayan, talaga nag-stop over muna kami. Dahil ngalay na nga talaga yung pinti ko. Nangangawit yung paa ko. Nangalahati pa lang kami. Nangalahati pa lang. Eto nga no, ini-stretching ko yung binti ko kasi talagang namamanid siya, nangangalay. Sobrang tagal na pagkakaupo sa motor. No, talagang nagpahinga muna kami rito. Kaya yun, maya maya umalis na rin kami para kahit paano makarating kami ng maaga. Pero sa mga oras na to, nagpahanap ako sa kapatid ko ng 7-Eleven para makabili ako ng Gatorade. Kahit paano makabawi ako ng lakas kasi talaga parang nanghina ako. Wala kasi akong tulog talaga. Stop over muna kami rito sa 7-Eleven. Yung Gatorade. Ako sanay mag-rides talaga eh. Mag-rides. Wala kasi motor eh. Wala kasi akong motor eh. Dito nga narating na namin yung arko ng San Miguel, Bulacan. Ito na yung muling bayan ng Bulacan. Pagkatapos nito
ano na, Cabanatuan na o Gapan Nueva Ecija na yung kasunod nito. So kahit papano malapit-lapit na tayo. So yun nga, ganun pa rin yung pakiramdam ko, namamanhid pa rin yung binti ko, parang nanghihina talaga. Di kasi ako sanay talaga sa gantong ride sa no. Habang umaandar, ini-stretching ko siya kasi nga iba yung pakiramdam, di ako mapakali. Dito sa mga oras na to, nakakaramdam na talaga ako ng antok. So hindi pwede matulog kasi nga nakaangkas lang tayo sa motor. Pero tuloy pa rin tayo sa biyahe. Masakit na nga sa balat yung init, tas naka-jacket ka pa. Medyo tirik na rin talaga yung araw, kaya tumatagos na sa jacket yung init ng araw. Pero may kita mo yung ganda ng view ng Nueva Ecija, yan o, diba? Isang malawak na palayan. Maya maya pa narating na natin yung arko ng Nueva Ecija. Papasok na rin tayo ng Nueva Ecija sa wakas. Konting oras na lang na makakarating na rin tayo sa Camp Pinpin. Dito papasok na rin tayo ng Gapan City, Nueva Ecija. Dito dadaanan na natin yung bayan ng Gapan City, Nueva Ecija. At eto, papasok tayo ngayon sa San Leonardo, Nueva Ecija. So malapit na tayo, konting tiis na lang. Gusto ko na rin talagang makarating dahil ngawit na talaga ako. At dito ngayon nabutan tayo ng tawag ng kalikasan. Dito kami rito sa gasolinahan. Inabot. Pero malapit na kami, konti na lang. Makakarating na kami. At pagkatapos ko kapagtanim, umalis kagad kami para hanapin na kung saan mismo talaga nakatira sila Sir Gavin o Camp Pinpin. Wala talaga kaming idea, kaya ang plano namin ipagtatanong-tanong na lang namin sa mga taga rito. Dito nga kami nakapagtanong sa tindahan ni nanay. Tinanong namin kung saan nakatira si Sir Gavin. Nung una hindi niya kilala, pero nung sinabi namin na sikat na vlogger yun, dun niya naalala na may bagong lipat nga na vlogger daw sa kanila. At yun na ituro naman ni nanay na maayos kung saan talaga nakatira to sila Sir Gavin. Kaya maraming salamat sa iyo, Nay. Dito papasok na kami ng barangay nila Sir Gavin. Bali hahanapin na lang namin sila kung saan talaga sila nakatira. And finally, sa wakas, andito na kami. Ito na yung gate nilang malaki. Ayun o. Sanggala. Kakatukin na lang namin yan. Dito na tayo, hindi natin alam kung may tao ba rito. Wala. Ilang beses ko rin nang kinatok ng malakas tong gate nila pero wala talagang sumasagot. Siguro iniisip nila mga bata lang ng titrip. May ilang minuto rin kami naghintay rito sa labas. Tingin ko parang mga 30 o 40 minutes din kami nandito bago namin sila nakita o napagbuksan kami ng pintuan. Sabi rin ng mga taga rito na bihira lang daw talaga sila magbukas ng gate na yan. At si Sir Gavin bihira lang din daw talaga lumabas. Siguro dahil pagod at puyat din si Sir Gavin. Kaya yung mga taong gusto siyang makita hindi niya maharap. Oh wala, tahimik. Andito kami ngayon kasi mag-apply ako ng security guard. Walang security guard dito eh. Sa mga oras na to, wala kaming magagawa kundi maghintay na mapagbuksan kami ng gate. So yun nga, habang nag-iintay kami rito sa labas, hindi pa rin ako makapaniwala na meron kaming kamag-anak o malapit na kamag-anak na sumikat ng gusto sa vlogging. Yan guys, bale totoo kamag-anak namin sila Sir Gavin, pinsang buo ko si mama niya. Pero hindi namin sinabi na pupunta kami rito para maranasan ko kung ano yung naranasan ng ibang vlogger na nagpunta rito. So yun nga hindi kagad talaga sila lumalabas. Kasi nga siguro pagod din sila, puyat o tulog sila ngayon. Kasi pa lang alas 10 pa lang malamang tulog pa sila. So, bali 4 na oras yung binyahe namin mula Quezon City o sa Novaliches hanggang dito. Ayun pagod din. Di ako sanay mag-rides kasi wala akong motor
Kaya sa mga vlogger o content creator na nagpupunta rito tas hindi kayo naharap ng Kapinpin Brother, sana hindi kayo nagtatampo, huwag kayong magalit o mainis sa kanila kasi may dahilan sila. Lalo yun, nakausap namin yung katulong, sabi tatawagin daw, hindi ko alam kung totoo, joke lang. Waiting pa rin tayo guys. At maya-maya lumabas na rin si Ate Sabet. Ay, ate! Saan kayo galing? Nubaliches! Diyos ko, bakit lumayo kayo ng paalis kami? Ano? Saan pa kayo pupunta? Sa Tayo, ospital, may meeting kami. Sino may iwan dyan? Wala. Kasi wala. Wala. Pagod na pagod kami. Alis na. Ba't kasi hindi ka anak si Kuya Duko mo? Dumalaw kami, baka nakakalimutan mo na kami. Sabi natin, andyan ka, yung kamukha mo. Naramdaman ko na, alam ko na kung sino. Alam mo yung kamukha. Alam kuya, kamusta kuya, kamusta? Alam kuya, kaya mo, pasok mo na pasok. O yung helmet pala. Alis kayo ngayon? Okay, pero saglit lang. Ito muna kayo kuya. Grabe, layo ng binyahe namin. Galing kami Novaliches. Ay puta kaya, pakalayo. Yun na. Tapos, Tapos, ang iniisip ko nga, baka pagdating namin, walang tao. Kasi nga, iniisip ko, busy kayo. hindi sa umaga, puro tulog ko. Hindi dapat talaga nakano kami ngayon, 3 days. Sabi ko nga, pagka nakapasok tayo, sulitin na natin. ang tao dito, pwede sa gabi. Kaya mga maglalabasan na yan. Parang panike. Sabi ko, makakatok ako. Sabi, Hindi hindi ka tayo maririnig maririnig eh. dito. Sabi ko, Kasi ang lawak malayo. nito. Malayo eh. Kaya Pero lang guys, natin andito kasi na ako guys. Eh, Yay! Yes! So, yung una kong page nakakainis. Bakit? Na-restrict eh. O, di mo Hindi, iayos. ganun talaga, Kuya Duko, mahirap talaga. Kaya kailangan. Ano violation? Hindi ko alam eh. Hindi ko rin maintindihan. Tapos, ang dami na nag-PPM sa akin doon na mag-promote ako ng ganito. Kaya pala nawala. Na-restrict. Tapos, panibago ulit akong Sabi, okay lang yan. Totoo, mahirap. Pero ito na. Si Gavin laki. Yung isa si Gavin, medyo laki. Pero sinabi yun ng Ha? Bumukas na kanina eh kasi pumasok Oh, ako. si Sir Pasok na kaya ako. Naiya naman ako. Uy! Kets. Tulog pa po eh. Andun po, sa kwarto tulog pa po eh. Alis pala kayo eh. Opo, may meeting po eh. Kumain kayo. Oh, sige, pagka Tapos magsiswimming ako. Tapos sa na kami uuwi. Dito na ako sa Mga 3 years muna kami rito. Hello! Mga anak ko idol na idol yan eh. Eh, Tito Alin mo. Alin Tito Allen, Tito Allen. Sabi Ayen mo. Para! Tito Allen. Yung regalo. So yung Hindi ko nadala eh. Theater room, Kuya Duko. Theater room. Dito ako Theater room. Theater room. Nakapagpakain na kami. Inaano tayo. Anak, yung ilaw mo nakabukas pa. Glass house. Ito, sinasabi namin guys, Alexa, turn on glass house. Wow. Ay, wala ako. Kala ko nagjo-joke. Wala. Dito ako sa glass house. Grabe. Ito po, May pantry pa rito. Libre yan, sir. Alexa, change temperature glass house aircon into 17 degrees. Alis eh. Alis eh. Kaya pwede. Oy, pwede! Diyan ka lang pala eh. Guys, kinawayan tayo ni Kuya Pedi. Kuya Pedi ko yan. Here.
Bilyaran. Bilyaran nila.